Magandang umaga po sa buong kapatiran. Magandang umaga po, mahal na Apo. Ngayong umaga pong ito, magbabahagi po ang bawat isa kung sino po ang ikakaloob ng banal na Espiritu, ang kahiwagaan ng Ama, ng kanyang salita, kung bakit kayo ay narito. Atas po ito ng Ama na kayo ay makarating sa lugar na ito. Nawa po ay maibahagi nyo ang mga naganap sa inyo sa lugar na ito sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, ang kinulugdan ng banal na Espiritu, upang magkaroon din po naman ng konting makukuhang aral ang bawat kapwa natin. Ngayon po ay tatawag ako upang magbahagi sa lugar na ito, sa harapan na ito. Huwag po kayong mahiya, sapagkat kung kayo po ay laging pumupunta rito, dapat po tayo po ay nakalaang magbahagi kung anong nagaganap sa atin sa lugar na ito. Huwag pong tahimik ang ating bibig sa ating mga nadadama, nakikita kung anong hiwaga. Lalo na po sa kagalingang natatamo nyo sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching. Huwag na huwag po kayong mahiya, sapagkat ang kaniig po natin dito ay tunay na banal na Espiritu na siyang gumagabay sa atin sa lahat ng oras. Tatawag po ako ng isang tagasunod. Ama, kung sino iyong ikaloob, siya po siguro ang haharap sa dito po sa harapan na ito. Sige po, kahit po magbahagi po, kahit po. Yan po siguro, hindi naman po masama. Sige po, wala po namang masama kung hindi nyo po makaya pang magbahagi. Kayo po kaya na. Siguro kaloob na po yan. Sige po. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako po ay buhat lang po ako kahapon. Ako po ay ang ano ko po ay ako po ay ninervyos na magwa 1 year na po sa July. Noon po ay ako po ay 3 araw po na naranasan ko pong hindi makatulog. Kung saan po ako nagpunta, may doktor, mayroon pong apurin, pero wala pong nangyari sa akin hanggang nagulo po yung utak ko na hindi ko malaman kung ano yung aking gagawin. Hanggang sa sabi ko magwa 1 year na, parang hindi pa nawawala yung masamang pakiramdam ko sa katawan ko. Ngayon po may kaibigan po ako na nagpunta po sila dito na sabi po sa akin, ngayon po nasa mga po ako buhat po kahapon hanggang ngayon. Ako po kagabi po naging maganda na po yung aking pakiramdam. Hanggang sa ngayon po, kaya po ako nagpapasalamat sa mahal na Ama at sana po lubusan na po akong gumaling. Maraming po salamat sa mahal na. Salamat po, mahal na kapatid. Tingnan nyo nga po, 2 araw pa lang po siya nagpupunta rito. Subalit binigyan na po siya ng kagalingan ng Ama. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Ngayon po, tatawag po muli ako. Isa ko pong kawan. Si Miralyn Silayan po, kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ay nangyari sa aking apo. Sa kauna-unang pagkakataon po, hindi ko po naranasan sa buong buhay ko na manginig ng ganong
buong katawan ko ay nanginig. Kasi po, nung kaarawan ng biyanan ko, nag-aya po yung kabiya ko na magpuntahan daw namin sa Baras Rizal po sila nakatira. Ang alam ko po ang nanay, ang napakalakas po ng balis noon, makamatay. Di po ngayong araw na to, nung gabi pa lang po, sumusuka na yung apo ko, medyo kunti pa lang, sumusuka pa lang. Kinabukasan po, pagdating po na, nung nakatulog po siya, balisa, tapos po nung nagising, sumuka po, talagang ang suka po, habot doon, na wala pong tigil. Tapos, paano po hindi ako manginginig? Lungay-ngay na po yung apo ko. Bumira pa yung sumabay pa po yung sa tiyan niya. Lawa din po. Purihin ng Ama sa katadagang ibinigay niya. Naku, hindi ako nakarating sa lugar nito. Hindi ilalalim ang pananampalataya at panalikot pagtitiwala sa Ama. Nung oras na yun, isa lang ang naisip ko, Ama, ikaw ang bahala sa apo ko. Ikaw ang makapangyarihan. Hinaplos-haplos ko po yung ulo niya. Medyo bumalik po yung kulay, pero lungay-ngay po parang gulay. Tapos tinawag ko po yung biyanan ko, sabi ko, pero sa parang yung bumabalik yung pagkatao ko nang medyo ninenervyos ako, gusto ko pong dalhin sa doktor. Sabi po ng biyanan ko, wag mong dadalhin sa doktor, hindi gagaling yan. Sabi ko, haplusin mo na yung tiyan niya, ikaw lang naman nakabali sa kanya. Tapos po, di ba, pagkasayahan, maingay, andyan ang karaoke, maingay. Dudulog po ako sa Ama, pumasok po ako sa CR. Sabi ko, Ama, ikaw nakabatid ko, anong dapat kong gawin? Dinata niya po sa isip ko. Painumin lang daw po ng yung hydrate na para sa baby. Pagkalipas daw po nung pag nakainom na, babalik na po daw sa dati yun. Ama, ang pinanaligan, Ama, pinagtitiwalaan. At siya nagbibigay ng buhay. Pagkainom po ng apo ko nung hydrate na yun, bumalik po sa dati, nagkakulay, sumigla. Purihin ang Ama sa kadikalaan niya. Kundi po sa mahal na apo kunjing, asan po kaya kami ngayon? Salamat sa Ama sa pagbibigay sa amin ng isang apo kunjing. Napakalayo po ng tondo para marating namin. Pero sa kaparaanan ng Ama, binigay niya po yung lugar na to sa amin upang maging aming sandigan at sanggalangang Ama habang buhay. Maraming salamat po. Ganyan po nanalig at tagtibay ang aking kapatid. Sapagkat sa totoo lang po, napakalayo po ng lugar namin. Siguro po kung wala po ang mahal na apo kunching, baka lagi po kaming nasa doktor. Tatawagin ko po ang aming shepherd. Pagbabahagihin ko po siya dito upang marinig ko, upang makilala niyo po kung sino po ang aming shepherd. Ama, salamat sa iyo. Muli sa sandaling ito ay minarapat mo na ako'y muling tumayo sa harapan ng mga kapatid ko upang magbahagi kung paano nga nadama ko, kung paano ka kumilos sa buhay ko. Ama, nagtitiwala at nanalig ako nang bawat naluluwal sa mga labi ko ay magmumula lamang lahat sa iyo na makapagbibigay ng lakas liwanag para sa mga kapatid ko. Isinusuko ko ang lahat sa iyo, Ama, inaalay ko, walang hanggang papurit pasasalamat sa iyo, o dakilang Ama ko. Hindi po surprise, sabi ko nga hindi lang. Sabi ko si kapatid na Emma, facilitator, tatawagin. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sinasabi ko po si kapatid na Beth. Paano ko nga po ba nadama ang Diyos na buhay sa aking buhay? Napakabuti po ng Ama. Lahat naman po tayo, nadama na natin ito. Amen po ba? Noon po akala ko ang dakong ito, ang gawain ito, ay gamutan lamang para sa mga may karamdaman bilang sa katawan. Taga rito po ako, subalit yun po din ang pagkakaalam ko. Subalit ako po ay nang naakay at nadako sa banal na lugar na ito.
Ang dami ko pong nalaman, ang dami ko pong natutunan, ang dami pong nabago sa mga pananaw sa buhay ko. Masasabi ko po, pero lahat naman po tayo ay mapalad. Subalit sabi ko nga po, ako ay isa sa mga mapalad sapagkat ako ay naakay sa dakong ito, hindi sa karamdaman ng aking katawan. Sapagkat karamihan po sa mga naririto ay naakay dahil po sa kanilang karamdaman. Amen po ba? Subalit napakahalaga po pala ng pagagalingin sa akin. Sa dating buhay po, ang alam ko lang na karamdaman ay yung karamdaman sa katawan. Subalit marami po pala tayong karamdaman na dito ko lamang po nalaman. Higit po yung karamdaman sa ating kaluluwa. Hindi po natin pansin ito, hindi po natin alam ito. Subalit nagkakasakit din po pala, nangihina din po pala ang ating mga kaluluwa. Amen po ba? At dito ko po natutunan yon. Karamdaman sa kalooban, karamdaman sa kaisipan. Totoo po may karamdaman sa kaisipan, yung po bang mga nawawala sa sarili. Subalit iba po pala yung may karamdaman sa kaisipan. Yung po bang walang kapayapaan? Di po ba karamdaman din po yon? Yung walang kapanatagan ng kalooban, hindi po ba ikaramdaman din yon? At yun pong, yun nga po, yung para sa kaluluwa, isa pong karamdaman yon. Na alam ko naman po, na aminin man natin hindi, lahat po tayo ay mayroon nun. Subalit nung ako ay nadako sa banal na lugar na ito, ay natutunan ko kung paano nga ba ang kaparaanan para magkaroon ng kagalingan ang karamdamang ito. Dito po nagbibigay ng kagalingan hindi lamang ng lupang katawan, higit po ang ibinibigay kung ganap lamang nating tatanggapin ay ang kagalingan ng ating mga kaluluwa. Di po ba palagi nang tinuturan ng ating mahal na Apo na kapag ang ating kaluluwa ay malakas, magiging malakas din ang ating mga katawan. Amen po ba? Kaya ano po ba ang dapat nating gawin, lalo na po higit sa mga naririto na may mga karamdaman? Palakasin po natin ang ating mga kaluluwa. Palakasin po natin ang espiritong ibinabahagi sa atin. Nasa sa atin po kung paano palalakasin ito. Sabi nga po, kahit mag-alay at mag-alay, magbahagi na magbahagi sa inyo. Kung hindi naman ganap na tatanggap kayo, ay wala kayong matatamo. Amen po ba? Yan po ang katotohanan. Kaya mga kapatid, ito lamang po ay isang habilin. Kung sino man po ang gamitin sa inyo sa araw-araw na tumayo sa harapan nyo upang magbahagi kung ano naging kaganapan sa buhay nito, ganap po natin pakinggan ito sapagkat ito'y kapupulutan na atin ng aral, ng liwanag, ng kalakasan. Maaari pong dumating ang araw na yung naganap sa kapatid natin na minsan ay tumayo sa harapan nyo ay maganap din sa atin. Kahit paano po ay alam natin kung paano natin mapaglalabanan ito. Amen po? Huwag niyo pong kaiinipan ang lahat na tumatayo sa harapan nyo. Sapagkat kung bilang pagkatao po ay hindi naman gagawin ito at walang ibabahagi sa inyo. At di naman din po ibabahagi sa inyo kung hindi naganap sa buhay nito. Mahirap po magtahi-tahi ng salita kung ito ay walang katotohanan. Amen po ba? Hindi po ipahihintulot ng ating Ama na magtahi-tahi ng salita ang sino mang tumayo sa harapang ito. Kaya mga kapatid, ito lamang po ang iiwan ko sa inyo. Yamang kayo ay naririto sa dakong ito, sa tuwin ay nag-aalay nagbabahagi sa inyo. Iba't ibang tao, kapatid man ang ginagamit sa inyo. Marapatin po ninyong tanggapin ito. Kung ganap lamang tatanggap kayo, tuwirang makadadama kayo. Sa bawat aral o salita po na inaalay sa inyo, na tinatanggap ninyo, na sa upuan man kayo, gumagaling na kayo, kung ganap lamang tatanggap kayo. Tulad po sa mga sandaling ito, na walang kamalayan kayo. Maaari pong sa mga sandaling ito, kumikilos na ang Ama sa inyo. At naway madama nga ninyo kung paano siya kumilos sa inyo. Hindi nga po ninyo nakikita bilang espiritong banal ito. Subalit kung ganap lamang tatanggap kayo, madadama niyong lubusan ito. Kaya mga kapatid ko, yamang kayo ay naririto, ganap na tumanggap kayo. Huwag niyong sayangin ang pagsusumakit pagbabata niyo na sa tuwi na ay naririto. Huwag lamang ang mithiin niyo ay gumaling ang mga karamdaman ng katawan niyo, kundi ang mithiin niyo ay gumaling ang kaluluwa niyo. At kasunod na ang lahat ng ito. Yan po ang iniiwan ko sa inyo. Mga kapatid, magtiwala ng matapat. Manalig, manampalatayang hindi tao ang naririto. Hindi tao ang ginagamit sa inyo.
Apo Conching, tunay na kinalugdan nito. Pinananahanan ng banal na espiritu. Magtiwala at manalig kayo. Kayo rin ang makatatamo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, kapatid. Kung kayo lang po ay may pandama, may kagalingan na po kayong nakuha sa mensahe lang po ng aming inang pastol. Siya po ang aming inang pastol sa aming pagbibigil tuwing Miyerkules. Tatawagin ko po muli ang isang binigyan po na kagalingan sa oras na ito. Kayo po. LG. Teka, si nanay. Ako nakita ko po nang ipinasok siya rito, talaga pong hawak-hawak siya. Pero pagbalik po, nakita ko na po siya, naglalakad siya. Si Nanay Clara. Clara po ba? Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nung una ko pong magkaroon ako ng depression, lumaki po ang tiyan ko. Lumuwas po ako ng 2 beses sa Manila. Nanatili ko sa Plaridel. Nang lumaki na po ang tiyan ko, nagpalipas ako ng ilang araw, operahin na. Ngayon po, nang ako'y operahin na, ayaw akong pa-opera ng mga anak ko. Ngayon, umalis po yung mga anak ko. Nagpunta ng palengke, nanindahan. Nakapirma po ako ron sa opera. Naitanong ko lang po, ano ba yung bukol ko? Cancer ba? Ano bang bukol? Ang sagot ko sa akin pagka biyak ko saka natin malalaan. Para ho ba akong tinabangan? Sabi ko sa mga anak, ilabas niyo na ako. Pagka nung dumating ako sa amin, naalala ko si Apo. Ginamit nga pala yung asawa ko niyan bago namatay. Dito ho ako nagpadala. Nandalin ho ako dito. Halos konting hininga na lang at patay na ako. Ganyan na ako. Wala akong malay. Tumigas ang panga ko. Binabasa na lang ng tubig ang aking labi. Dito ako gumaling ngayon. Pagkatapos nang ako'y magaling na, nadulas na naman ako. Eto, parang nabali. Ngayon po, magaling na ako. Maraming salamat sa Panginoon at ako'y pinagaling mo. Salamat po. Salamat po, Nay, sa pagbabahagi nyo. Ngayon tatawagin ko po LJ. Si LJ. Tayo ang mahal na Apo. Dali para madinig. Tayo, Sige na, dali. Ikaw ang humawak sa mahal. Magandang umaga po sa inyong lahat. Si LJ po, dati po, napakalaki po ng tiyan. Kundi po dahil kay Apo Conching at kay Divine Mercy, hindi po siya gagaling ng lubusan. Kaya po ang pananalig po namin sa kanya, taos po sa aming puso. Salamat ka lang, kay Divine, kay Apo. Narinig ka ni Apo. Bilis, nandiyan si Apo. Nandiyan, narinig ka niya. Nakikita ka niya. Ano pa? Salamat po kay Divine. Marami pong salamat ulit sa inyo po
Divine Mercy, kaya mahal na Apo Conching, sa pagpapagaling sa aking anak. Kami po nung pumunta dito, nandyan po siya, hindi po siya makatayo, sumasakit po ang tiyan niya. Hinaplos po siya ni Mother. Ngayon ang tanong po sa kanya, ano ang naramdaman mo? Sabi sa kanya. Ang sabi po niya, malaking palad. Hindi po palad ni Mother, kundi malaking palad. Ang sabi niya sa kanya. Kaya po kaming dalawa, kahit po wala siyang papa, nagtibay po kami dito. Hindi po kami bumalik sa doktor kahit saan man. Dito lang po talaga. Marami pong salamat at yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Tingnan nyo nga po, laki-laki ng tiyan. Ako man po nagulat. Talagang kay hiwaga po ng mahal na Apo ang kinalugdan ng banal na Espiritu. Ngayon po muli ay tatawag ako, isa pong choir. Si Tita Ana po. Napanaginipan ko po boses mo. Ganda-ganda raw po. Napakasarap po pala Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakasarap po mag-share. Amen po ba? Yun na nga po sinasabi ko eh. Naabutan po ako eh. Purihin po ang Panginoong Diyos. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po mga kapatid, wala pong dahilan upang ating ikubli ang kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Ako po naniniwala na tayo ay patuloy na pumaparito sapagkat patuloy tayong nagtatamasa ng kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Lamang po marahil ang iba sa atin o hindi pa talaga handa upang ipagsigawan ito, ipagwagaywayan ito, bagamat sa ating mga puso't kalooban nadarama natin at naranasan na natin. Amen po ba? Ako po ay nagsimula sa katulad ninyo. Ito po ay narinig ng mga dati na pumaparito. So, para po sa mga first-timer na may mga karamdaman o ngayon pa lang, uulitin ko po ulit. 2002 po ako nakarating dito dahil po sa iba't ibang karamdaman. Doon po, sa pamamagitan ng karamdaman, naakay ako ng Panginoon at ako ay nakarating sa dakong ito. Mapalad po yung unang nag-share kanina na hindi dahil sa karamdaman kaya siya napunta dito. Ako po, iba't ibang karamdaman ang dumapo sa akin. Kaya ako nadako sa lugar na ito. Nagkaroon po ako dati ng hyperthyroidism at kaakibat po noon, yung pong paglabnaw ng pula kong dugo. Kaakibat po ng paglabnaw ng pula kong dugo, nagkaroon po ako ng heart enlargement, paglaki po ng puso, at panlalabo ng paningin. Yun po yung kasalukuyang karamdaman ko nang ako ay napunta sa dakong ito. Ngunit nang ako'y naparito, ipinabatid sa akin ng Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Apo Conching kung ano ang pinag-ugatan ng iba't iba kong karamdaman na yon. Ang pinag-ugatan pala noon ay yung samot-saring damdamin o emosyon na nakakubli sa aking puso. Yung kabiguan po sa mga pangarap, hinanakit, galit, kasi po, hindi ko gusto yung, nasabi ko na po ito noon, pero hindi ko po gusto yung environment na napuntahan ko, nang ako po ay, sabi nga po na lumagay sa tahimik, nag-asawa po. Mahirap po pala mag-adjust kapag hindi ka sa ganong kapaligiran lumaki.
Kaya yun po yung una. Pangalawa nga po, napakataas ng pangarap ko. Pero bilang tao lang po yun. Iba po pala ang pangarap ng Panginoon para sa akin. Kaya patong-patong po. Pangatlo po, syempre, galing ka sa noong bago ka mag-asawa, nagtatrabaho ka, kumikita ka, masaya ang buhay mo. Pag wala ka palang pera kahit na 5, hindi pala masarap mag-asawa. Masakit, kaya galit. Galit po ang nagahari at mamayani sa kalooban ko. Ang sabi ko nga po, kung alam ko lang na ganito pala ang buhay may asawa, hindi na ako nag-asawa. At syempre po, kapag lumaki po ako na working student, dinanas ko na po yung nag-aaral ka, madami kang trabaho. Kumbaga po, nung ako'y nag-asawa, pagod na ako sa mga gawaing bahay. Ganun po yung naging nangyari. Kaya, nung ako'y nag-asawa, sabi ko, akala ko masarap mag-asawa, lumagay sa tahimik, hindi naman po pala. So yung karamdaman ko po, na nagkaroon ako ng hyperthyroidism, paglaki ng aking puso, paglabnaw ng aking pulang dugo, paglabo ng aking mga mata, ang pinagmulan po pala nun ay yung nakaimbak sa aking kalooban. At nang ako po ay pumunta sa dakong ito, hindi po yung karamdaman kong physical ang unang hinaplos ng Panginoon, hindi pinuna niyang pinagaling, kundi ang matigas ko pong puso at kalooban na punong-puno ng galit, hinanakit, kabiguan at kung ano-ano pang mga hinahanap ko sa buhay. Yun po ang unti-unting hinaplos ng Panginoon at yun po ang una niyang ginamot sa akin. And then later on po, kaakibat po ng paggamot ng Panginoon sa aking kalooban, kasama din po yung paggamot sa aking katawang lupa. At nang isinuko ko nga po ang aking sarili, inamin ko yung mga pagkakasala ko, iniluha ko sa Panginoon ang lahat ng mga hinanakit ko, nang ako'y palayain ng Panginoon, nagising po ako isang araw, magaling na ako. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Ang tanong po, yun po bang mga iniinom kong dahon-dahon, tinatapal kong dahon-dahon, yun po bang kinakain ko mga sewage, yun po ba ang nagpagaling sa akin? Hindi po. Ang nagpagaling po sa akin ay ang Panginoong Diyos. At kung paano ko po nakamtan ang kagalingan, sapagkat sumuko ako sa Diyos. Pinabayaan kong ako, ang sarili ko, ay magpasakop sa Panginoon. At ang ginamit niyang kasangkapan ay ang ating mahal na Apo Kunching. Ang mahal na Apo Kunching ang tuwirang nagpapahayag sa akin kung ano yung mga pagkakamali ko at kung paano ko itumpak ang mga pagkakamali ko. Siya po sa kanya po, sa pamamagitan niya, nakakausap ko po ang Panginoon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At napakasarap po pala na ang mga nilalaman ng ating puso't kalooban ay ating i-release. Umiyak man tayo, maghalo man yung luha at sipon, pagkatapos ng pagluha, pagkatapos ng pagsuko, pagkatapos ng pagpakababa, maramdaman na po pala natin ang Diyos sa ating pagkatao. At yun po yung pagkakataon at yun po yung time na maranasan natin ang kabutihan ng Diyos, nakikita na po natin yung kagandahan ng kalooban niya. Pero po, hanggat may kinukubli tayo sa ating mga puso't kalooban, mananatili po at mamamayani sa atin yung damdaming tao, hindi po natin masasabing mabuti ang Diyos, dakila ang Diyos, pinagaling ako ng Diyos, hanggat hindi natin naramdaman ang Panginoong Diyos sa ating mga puso. Kaya po mahalaga na linisin natin ating kalooban, pero sa ating ganang damdamin, ganang lakas bilang tao, hindi natin kaya yun. Kaya kailangan natin lumapit sa Panginoon. At sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu, tayo ay Kanyang gagabayan. Sa pamamagitan ng Apo Kunching, sasabihin tuwiran ng Panginoon sa atin kung paano at kung ano yung marapat nating tukdin sa ating buhay upang maramdaman natin ang presensya, ang kabutihan, ang kahiwagaan ng Panginoon. Sa simula po, hindi po ganun kadali. Katulad din po ng mga pasyente na first timer pa lang o ilang days pa lang, sabi ni Apo, magaling na daw ako, ganito ganon. Ang ginagawa ko po, haharap ako sa salamin, kasi po malaki ang leeg ko. Kaya nga po ayaw ako operahin ng mga doktor, kasi pag inopera daw po ako, apektado yung aking voice box, pero hindi garantisado na aalsin nila lahat yung thyroid gland ko, kasi hindi pwede mabuhay ang tao na empty talaga, zero balance yung thyroid gland mo. So, tatanggalin lang nila yung excess and then maaring umulit, maaring mabulok yung dila ko, maaring wala akong tinig. Pinagtapat ng doktor sa akin. So, ang ginawa nila sa akin noon, treatment. Pero kay buti ng Diyos, may ginamit siya upang maaki ako sa dakong ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung tatanungin niyo po ako kung anong ginamit ng Panginoong Diyos na mga kasangkapan,
nasa paligid lang po, hindi ko na po binibili. Nang ako ilang taong nagpapadoktor, 16 na tableta, may sa puso, may sa presyon, kung ano pang iniinom, alam niyo po, gas-gas na yung bulsa mo, hirap pa yung katawang lupa mo. Pero sa Panginoon, kailangan mo lang magpakababa. Kailangan mo lang tanggapin na nagkulang ka, nagkasala ka, at kailangan mo lang sumuko at magbalik loob sa Kanya. Yun po ang sekreto at susi upang maranasan natin at makamtan ang tunay na kagalingan. Alam niyo po, kapag nasa stage na tayo ng ganon, hindi po sinasabing kaming mga naglilingkod, wala kami mga pagsubok. Kay dami po, hindi nyo lang alam. Masarap lang kaming ngumiti, masarap lang kaming tumawa. Pero bakit po namin nakakayan yung limpak-limpak, sunod-sunod po mga pagsubok sa bilang tao, mga pagdadalisay sa amin? Kasi po, kumakapit kami sa Diyos. Yumayakap kami sa Diyos. Ang aming panambitan sa Panginoon ay gayon na lamang. Kasama po kayo doon, hindi lang po kami. Bakit po? Kasi nauunawaan namin ang mga damdamin ninyo. Pagkat ako, naging katulad yung minsan, naging pasyente. Kaya, kapag nakikita namin kayo, na worried kayo, na nababother kayo, naramdaman namin, na namamayani sa amin yung awa at habag, at nais namin sabihin sa iyo, kapatid, buksan mo ang puso mo, tanggapin mo ang Diyos, nang maranasan mo ang naranasan namin. Pero alam niyo po, hindi ganun kadali. Ang pagtanggap sa ating Panginoon ay dumadaan sa isang proseso. Hindi po instant, 1 minuto, 1 segundo, sasabihin mong, okay na ako, nagpakababa na ako, malinis na ako. Hindi po. Gradual po. Kaya kailangan po yung pagbabata, pagsusumikap at pananahan. Kapag gano'n na po, kapag maganda na po ang ating relasyon at ugnayan sa Panginoon, gaano man po kadami yung ating pagdadaanan, magaan po nating nadadala. Bakit po? Sapagkat kasama na po natin ang Diyos. Yung kapasidad na kayang dalhin ng ating pagkatao, yun lang po ang ating dadalhin. Yung hindi na natin kaya, ang Diyos na po ang bahala doon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po noon, kapag pumaparito ako, may dala po akong ballpen at notebook. Isinusulat ko po ang mga mensahe ng mahal na Apo Kunching. At pag nasa tahanan ako, kapag dinadalaw ako ng mga pagsubok, binabasa ko po yun. Kapag binabasa ko po yung mga mensahe ng mahal na Apo Kunching, nabubuhayan po ako ng loob, nabubuhayan po ako ng pag-asa. Ang salita ng Diyos, sabi ko nga po pag nagbabahagi ako, ang salita ng Diyos ay bitamina sa aking pagkatao. Doon po ako humuhugot ng lakas. Doon po ako umaasa. Kapag sinabi ni Apo na kung ang mga ibon nga kumakampay, hindi naghahasi, kumakampay lang, binubuhay ng Diyos, ano ka pa kaya na tao na nilalang? Alam niyo po, sa mga pagkakataon ng aking kawalan, yun po ang aking hinahawakan. Lagi po sinasabi, ang sabi ng Panginoon, kung ang ibon, hindi naghahasik, kanyang binubuhay, ano pa kaya ako? Alam niyo po, na sa ating pagtanggap at pagsasabuhay sa mga mensahe ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng ating Apo Kunching, makakamtan natin ang ating kagalingan, makakamtan ng ating puso ang kapayapaan at kagalakan, makakamtan natin ang kapanatagan na sa atin po. Anong saysay nga po ba ng lagi tayong pumaparito, nagmamadali, pagdating dito, uneasy tayo, inaantok tayo. Pag nagme-mensahe ang mahal na Apo Kunching, sayang, yung palang kanyang mensahe para sa'yo, naantok ka, naidlip ka, hindi mo narinig, hindi mo natanggap. Amen? So, uuwi ka pa din, masakit ang balakang mo, masakit ang tuhod mo, mataas ang presyon mo, hindi bumababa ang kolesterol mo, hindi bumababa ang diabetes mo, hindi bumababa lahat sa'yo. Bakit? Hindi mo naramdaman ang Diyos. Hindi mo pinabayaan ang Diyos Espiritu na lumukob sa pagkatao mo. Subalit po mga kapatid, kung sa ating pagtungo rito, sa ating pagkakaupo, buksan natin ating mga puso at ilagak natin sa Diyos ang ating mga sarili. Uuwi po tayong may galak. Ano't anuman ang ating pinagdadaanan at dalahin sa buhay, maniniwala kayo. Pag uwi natin, kapag inilagak natin sa Diyos, pinabayaan natin ang Diyos na maghari sa atin, kahit papaano, kahit naroon pa ang pagsubok na yan sa ating buhay, uuwi tayong may galak. Uuwi tayong may kapayapaan, uuwi tayong may pag-asa, sapagkat kasama natin ang Diyos. Kaya po, sabi nga po ng isang awitin, minsan lang ako daraan, minsan lang din po sabihin sa'yo ng Panginoon ang pagkakataon na, anak, sumuko ka,
Magbalik loob ka habang may lakas ka pa hanggat hindi pa huli ang lahat. Huwag po tayong manangan sa ating lakas. Hindi natin nababatid kung ano magaganap sa araw ng bukas, sa mga minuto at segundo na darating sa ating buhay. Kaya nga po, noong mga pahayag ng mahal na Apo Kunching, lagi ko po tinatandaan na ang sabi nga po niya, maari ang araw na ito ay last day sa ating buhay. Kaya ibigay na natin ang the best sa Panginoon. Kapag ganun po ang ating panuntunan, lagi po tayo nakapaghahanda, na ihanda natin din sa sariling kalooban, ang ating kaluluwa, ang lahat sa atin. Masarap po ang gayon. Alam niyo po, huwag niyo ikalumbay ang inyong karamdaman. Nauunawaan ko, bahagi ng buhay natin yan. Pero, dapat mas mangibabaw sa atin ang ating mga pananampalataya, ang ating pagtitiwala sa Diyos. Bakit ko po yan sinasabi sa inyo? Ganun po ang ginawa ko. Kung makikita niya ako napakaliit na babae, ang mga pinagdaanan ko po mga pagdalisay, hindi niyo po masabi na kakayanin ko bilang tao. Subalit, salamat sa Ama, sa Anak at sa Espiritu, salamat sa Apo Kunching. Sa lingwahe ng tao, mabibigat man yung mga pinagdaanan ko. Subalit, nilingap ako ng Diyos sapagkat may Apo Kunching tayo. Nakasama ko sa mga panambitan panalangin, may kapatirang Divine Mercy tayo na kapag in trouble ang isa sa atin, hindi man siya tuwirang nagsasalita, subalit sa kanyang mga panambitan, lahat tayo ay kasama. Magandang umaga po. Maraming salamat po, kapatid na Ana. Kung inyo lang pong maiintindihan lahat ang kanyang sinabi, tunay pong pananalig, pagtitibay, pagbabata, makakamtan po natin ang biyaya ng Ama. Ngayon po muli may tatawagin tayo. Hindi ko po alam ang pangalan. Magandang araw po sa lahat. Maraming beses na po ako naimbitahan na magsalita sa harap ng karamihan. Subalit lagi ko pong tinatanggihan. This time, ewan ko po kung bakit hindi ko matanggihan ang isang kapatid na nag-anyaya po sa akin. Kami po ay taga Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ang aking pong ama ay na-confine sa Dumaguete City. Nung pong araw na nabalitaan ko na siya ay nagkasakit, na stroke, ako po'y nanalangin sa Panginoon, sa ating mahal na Divine Mercy, na may dugtungan ang buhay ng aking ama. Salamat po sa Diyos. Tininig niya ang aking panalangin. Dalangin ko po sa Panginoon, naway manumbalik ang aking ama, at muling sumigla ang kanyang spiritual na buhay. Marahil ay dininig ng Panginoon ang aking panalangin. Marahil ay ginamit niya ang kanyang karamdaman ng aking ama upang manumbalik ang kanyang pananampalataya sa ating buhay na Diyos. Laking gulat ko po nung marahil ay maraming taong ginamit ang Panginoon upang kami makarating dito. Nasa Dumaguete po kami, nagpasya ang aking kapatid at ang aking bayaw na kami po ay lumipad dito sa Manila. At meron pong nakapagpayo sa aking bayaw na dumako po dito sa dambana ng Divine Mercy sa pamamagitan po ni Apo Kunching sa kanyang panalangin. Alam ko pong gagaling ang aking ama. Hindi man po siya nakakalakad sa ngayon, pero ako po'y masaya sapagkat muling sumigla po ang kanyang espiritual na buhay. Siya po'y nagpupuri sa Panginoon. At ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa hirap, pagod, puyat, lahat po, nakakayanan naming mag-ina na alagaan ang aking ama sa araw-araw at sa tulong na rin po ni kapatid ni Baby. Alam ko po, malaki po ang aking pananalig, nagagaling ang aking ama. Lakasan lamang po niya ang kanyang loob at manampalataya po siya na pagagalingin siya na ating buhay na Diyos. Salamat po.
Totoo po kaya dapat pa tayong magkasakit upang makilala natin ang Panginoon. Subalit, kung tayo lang po sa bawat sandali ng ating buhay, makilala lang natin siyang lubusan, siguro po, hindi darating sa atin ang mga matitinding pagsubok na ito. Mahirap po talaga ang magkasakit. Ngayon po tatawag po muli ko, isa po muling alagad, si Kapal. Purihin ng Diyos. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. I guess you'll never know the reason why you love me as you do. That's the wonder of you. Purihin ang Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Alam niyo po mga kapatid, sadyang kaibuti ng Panginoon, sadyang napakadakila niya, siya'y mahiwaga, kumikilos siya sa kaparaanang hindi natin namamalayan. At gaya po ng ibinahagi ko nung Sabado, kinabukasan nung gabing kami na aksidente ng kabiyak ng puso ko, sadyang ang hiwaga niya, ang kabutihan niya, ang kabaitan niya, ang pag-ibig niya, itinadama niya sa aming mag-asawa. Sapagkat nga po nung gabing kami na aksidente, bandang 11 o'clock ng gabi, dahil po pabigil nga kami, alam ko po yung mga oras na yon ay magulong oras sapagkat ang sasakyan, motorsiklo, tricycle, at saka yung mga van na malalaki, yung po ang oras ng daan nila dito sa daang Baliwag, patungo dito sa San Fernando. Subalit nung nga po kaming na-aksidente, purihin ang Diyos sapagkat isa mang kasalubong o kasunod o nag-uunahang motorsiklo ay hindi na hinayaang dumaan ng mga oras na iyon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Doon po sa mga sumandaling yon ay naramdaman ko ang kanyang kahiwagaan. Sapagkat nga po, bagamat aksidenteng nasabi, hindi niya po hinayaan na kaming dalawa ng kabiyak ng puso ko ay magdanas ng malaking kapinsalaan. Na kung tutuusin po noong mga oras na yon, pareho kaming nadaganan ng motor sapagkat pareho kaming nakasakay sa motor. At hindi niya rin po binayaan na ako ay sumakay ng, paano po ba yun? Nung pagganon sa motor, na yung nakakabayo. Sapagkat kung ganun po ang nangyari, maaaring mas mabigat pong pangyayaring naganap sa akin noon. Subalit purihin ng Diyos, bukod po dito sa galos na to at ang sakit lang na aking dibdib at balikat, ay wala na pong iba at ang kabiyak ko naman po, yung kanyang cheekbone na nagasgas, may konting sugat sa kilay, bagamat naglaban ang kanyang kaliwang balikat, subalit purihin ng Ama, wala pong ibang mahigit pang karamdamang kaming natamo noong mga oras na iyon. Kung kaya't ang lahat ng papuri at pasalamat ay itinaas ko sa Panginoon sapagkat nga po, nung mga sandaling yon, sadyang pinayapa niya yung kalooban ko. Ala pong kaalingas-ngasan akong nadama, sapagkat nga po, nung kami nabuwal na, nararamdaman kong may mabigat na object, matigas na object na nakadagan sa dibdib ko. Ang sinasabi ko sa kabiyak ng puso ko, tatay, ang sakit ng dibdib ko, ang sakit ng dibdib ko. At nun pong sabi niya, tutulungan sapagkat hindi ako. Naalala ko yung anak kong si Julie bilang kawan ko. Sabi ko, Julie, baba ng tricycle, baba, sapagkat nga po yung weight ng tricycle, ng sidecar ay nandun sa likuran, kung saan ito ang nakadagan sa akin. At pagkatapos po noon, bagamat medyo nabagabag ng konti ang kalooban ko sapagkat nung time na meron nang dumating na isang tagabahay pare na nag-tricycle, na siyang, alam ko pong ito ang ipinadala ng Ama bilang anghel na tutulong sa amin noong mga oras na iyon. Kanya nang maitaas yung tricycle, sabi niya madaming dugo, sabi niya may dugo si tatay. Kanya biglang naalala ko, tatay, sabi ko yung bangon ko na yon, sa pagkakaupo ko, sabi ko anong nangyari sa kanya, sa'yo.
nagkaroon siya ng subalit purihin ang Ama nung makita ko siya. Ang bruises lang dito sa cheekbone niya at saka konti sa kilay. Bagamat dumugo yung ilong niya na maaari pong may pumutok na maliit na ugat, yun lang po ang naging sanhi ng kanyang bleeding. Kanya po papuring walang hanggan sa... Salamat po. Salamat po kapatid. Salamat po sa kanya sapagkat tunay nga pong ang paggabay niya noong mga oras na yon ay aming nadama. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At gaya po ng ibinahagi ko noong mga nakaraang linggo, sa pagtayo ko ang ibinahagi ko po sa inyo ay ang hiwaga ng Panginoon. Kung ano po ang hiwaga sa pagtungo dito, sa dambanang ito at kung ano ang ating natatamo. At nung pong mga 3 linggong nagdaan, ako po ay pinagkalooban ng pinalad po ako bilang alagad na makapaglingkod sa ating mahal na Apo Kunching bilang kinalugdan na ako ang umalalay sa kanya doon sa adoration room. At dito po ako ay matamang tumitingin lang sa kanyang bawat pasyenteng sa kanya ay dumudulog. At dito po ay nasilayan ko kung paano nga pong siya ay tunay na kinalugdan ng Panginoon at ginagamit ng Panginoon. Sapagkat nga po, sino nga po ba ang magsasabi sa bilang Constancia, titignan niya lang yung pasyente, sasabihin niya tumayo ka, idadanta yung kanyang kamay doon sa parting masakit kung saan man ang problema, at masasabi niya kung ano ang karamdaman ng pasyente. Hindi po ba kay buti ng Panginoon sapagkat gumamit siya ng isang tao upang makaniig natin siya at mabatid ang kanyang kapangyarihan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At noon po, gusto ko lang din pong ibahagi naman sa inyo kung ano ang hiwaga na iginagamot sa atin ng Panginoon. Habang nasa adoration po, siya ay nagre-reseta. Pinareresetahan niya kay kapatid na Cecil ang bawat pasyenteng nangangailangan nito ng mga dahon-dahon. At dito nga po, sa aking pagninilay, nakita ko ang kahiwagaan niya, ang kabutihan niya, kung saan nga po, kahit halaman at damo, ay ipinugnay niya sa tao bilang makatutugon, makakagamot sa ating lahat. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At bago po natapos yung time na ako ang nandoon sa adoration, bagamat wala na pong pasyente, nakadulog na po ang mahal na Apo at nagpuri sa Ama, dumulog po ako sa mahal na Apo at aking idinulog yung nararamdaman ko sa may abdomen ko. Alam ko pong kayong mga babaeng naririto ngayon bilang tagusunod at pasyente man ay makaka-relate dito sa naramdaman ko. Sabi ko, mahal na Apo, masakit po, mahal na Apo, bakit po ganun yung wiwi ko? Sabi ko, bakit po ganun? Para pong yung bang maasim, parang ganon. Nakakahiya pong sabihin, pero totoo po, alam kong iba sa inyo nagdadanas nito. Ay, sabi niya, meron kang Hindi ko na po niliwanag kung ano po yung merong Basta po ang importante sa akin, sinabi sa akin ng mahal na Apo na meron akong at binigyan niya po ako ng gamot. Ano po yung gamot na yon? Dahon-dahon din pong kagaya ng inirereseta sa inyo. At nung pong kinabukasan, namitas po ako ng dahon. Isa po dito ay ang dahon ng pandan. At nung ito po ay hinugasan ko na, nakita ko yung dahon ng pandan na mayroong parang kalakalawang, parang yung dulo gusto ng malanta. Sa akin pong kaisipan ay dumaloy ang salita ng Ama. Ganyan anak ang buhay ng tao na hindi nila namamalayan. Kahit na sa kanilang kasibulan ay meron din namang kumbagang sumisira sa kanilang katawan. At hindi nyo rin namamalayan kahit kayo ay malakas. Sa inyong kalakasan, bigla-bigla na lang kayo'y may mararamdaman. Amen po ba doon? Amen. At purihin ang Diyos. Alam nyo po, yung pong inireseta sa akin ng mahal na Apo,
na alam kong nairereseta din sa inyo na dahon-dahon nga lang. Subalit, on the second day, purihin ng Diyos, purihin ng Diyos, purihin, dakilain siya. Sapagkat yung maasim na wiwi na naaamoy ko, nabubusit-busit ako pag naaamoy ko, purihin ng Diyos sapagkat pinawi niya po ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Nakakahiya po bang i-share yung bagay na yon? Hindi po, sapagkat yung po ay niloob ng Ama upang ipakita niya sa akin at ipaisip niya sa akin kung ano nga po ba yung mga bagay-bagay na nilikha niya na marapat sa tao. Nanilikha niya na siyang makagagamot din sa atin naman, sa ating karamdaman. Di po ba? Di po ba? Amen po ba doon? Amen. Opo, kanya po kung kayo ay nananalig ng tapat, kahit po damo-damo lang yan. At sasabihin nga po ugat lang ng talahib, ito ay nakagagaling na mabuti sa ating karamdaman. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po sa tuwina, bagamat manaka-naka, sa bilang pagkatao ako ay nagkakamali. Sa salitang tao ay nagkakasala. Subalit sa diyang kaibuti ng Ama, sa tuwina ang pagmamahal niya ay aking nadarama. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po, gaya po nung awit na lagi kong inaawit sa inyo, smile lang po kayo, mararaasan yung lahat, ano man ang problema sa buhay. Yun lamang po at magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po, kapatid. Alam niyo po yung naganap kay kapatid na Promise, yung pong nakita niyang mahal na apo nang siya po ay nasa adoration room, yung po ay nakita ko rin dito nung hinihila po ng mahal na apo ang dila ng isang pasyente. Talagang Kristong-Kristo po. Amen po ba? Ngayon po tatawagin ko si kapatid na, si Caps na ano po, para tayo po ay awitan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay tinawagan upang mag-alay ng awit una sa ating Panginoong Diyos, Divine Mercy, at sa ating mahal na Apo Kunching, at sa ating lahat. Ikaw ang sandigan ng buhay dito sa templo mong hinirang. Ikaw ang tunay na patnubay sa lahat ng iyong nilalang. Nagpupuri sa iyo, O Diyos Ama, buong mundo ikaw ang asa, Panginoong Jesucristo ang banal, tinubos ang sanlibutan. Dakilang layunin ay dinggin, lahat ng mabuti ipunin. Ilayo mo kami sa dilim, liwanag ng buhay ay kamtin. Buhay na Diyos, kami nagpupugay, nagpupuri sa iyong kabunyan. Lukubin mo ng iyong kabanalan ang sa iyo'y nagmamahal. Salamat sa mapagpalang kamay, pinawi mo itong karamdaman. Espiritong
banal ay nakamtan dito sa puso't isipan. Salamat po, maraming pong salamat. Salamat po, mahal na kapatid ko. Ngayon po, magsitayo na po tayo upang ating awitin ang panalangin